Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. At ako po'y magdidemo ngayon ng organg switch at tugang switch at 6 na valve. Sana po panoorin nyo at tapusin nyo ang video ito para po mapulutan nyo ng kaalaman o di kaya idea kung paano po mag-install ng organg at tugang switch sa ilaw at 6 na valve. Ngayon po, sana po mag-subscribe kayo sa aking munting channel at pindutin yung notification bell at mag-comment, mag-like. Maraming salamat po. Ngayon po, mag-uumpisa na po tayo. Ito po yung diagram. Ito po yung diagram. Organg switch at saka tugang switch. Ito pong line to, diretso na po yan sa ating mga valve. Ito po yung 6 na valve natin. Yung line to, diretso na po yan sa ating mga valve. Yan. Yung line 1, diretso po yan sa ating switch. Dito sa ating organg switch. Ngayon, dito sa ating organg switch, nilagyan ko po ng isang wire papunta dito, yung supply natin. Tapos, kinampiran ko po dito para magkaroon ng supply yung pangalawa nating switch. At nag-jumper naman po akong isa para dito sa ating pangatlong switch. At nag-jumper po ako ng isa para dito sa ating pang-apat na switch. Bali, 3 po yung ating jumper. At naglagay ako ng wire papunta doon sa ating tugang switch para magkaroon po siya ng supply. Kasi itong mga butas na ito, may continuity naman po ito. Diretso po yan doon. May mga continuity naman po ito. Connected naman po ito siya. Kaya dito, naglagay ako ng isang wire papunta dito sa tugang switch natin. At nag-jumper din ako dito para magkaroon ng supply itong pangalawa nating switch dito sa tugang switch. Yung return po, diretso na po yan dito sa ating switch. Pag isa lang ang inyong ikakabit na valve, yung return, idiretso na nyo sa switch kasi isa lang naman ang tinatakbuhan ng return, papunta yan sa switch at yung ating supply, yung line 1. Kung 2 o 3 valve ang i-install ninyo sa isang switch, pwede kayo mag-splice para sa 2 o di kaya 3 valve. Pero kung isa lang naman yung kakabit ninyong valve, yung return, idiretso na nyo sa switch. Yan. Diretso na po sa switch yung mga return dito sa ating 6 na valve. Yan po yung ating diagram para sa ating organg switch at saka tugang switch at saka 6 na valve. Yan po. Ngayon po, alisin ko muna ito. Lagay ko muna dito para makapag-umpisa na po tayo mag-wiring. Ngayon po, ito pong ating line side. Nilagyan ko na po ng wire para mapadali lang tayo galing dito. Ito po. At ito na po siya. Yung line 2 at saka line 1. Ngayon po, maglalagay ako ng isang receptacle para sa una nating receptacle. Yung return, ididiretso po natin dito sa ating organg switch kasi dito natin ilalagay yung organg switch. Yung return, diretso na po yan dito sa ating organg switch. Ito po, diretso po yan yung return sa ating organg switch. Ito, kasi dito natin i-install yung organg switch. Yan. Ngayon, maglalagay ako ng isang wire
line 2 muna ang ating unahin para masundan nyo step by step. Itong ating supply, yung line 2, at yung line 2 galing sa bukilya, pagsama-samahin lang natin ito, itong tatlong ito, para magkaroon na po siya ng supply. Itong supply natin para doon sa susunod nating receptacle. Yan, ako po yung binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Lagyan natin ng electrical tape. Ako po, paglagay ng electrical tape, manipis lang po yung nilalagay ko dahil for demo purposes lang po. Pero kung sa actual na, dapat ang ilagay nyo makapal po. Kung anong kakapal ng insulator ng wire, ganun din kakapal ang inyong ilalagay. Ngayon, tapos na tayo sa unang bukilya. Maglalagay naman po ako ng pangalawa nating bukilya. Ito. Yung return, diretso na po yan sa switch. Yan. Ito yung ating supply at saka itong galing dito sa receptacle. Maglalagay ako para masupplyan yung mga susunod pa natin mga bukilya. Itong tatlong ito, tulad ng dati, pagsasama-samahin din natin para masupplyan na po yung ating susunod na. Yan po. Lagyan natin ng electrical tape. Maglalagay naman po ako ng ating pangatlong receptacle. Yan yung return, diretso na po yan dito sa ating switch, dito sa 4-gang switch, kasi dito natin i-install yung 4-gang switch. Yan. Maglalagay ako ng wire para doon sa ating tatlo pang bukilya. Itong tatlong ito, pag sama-samahin lang natin para magkaroon na po siya ng supply. Ating electrical tape. Ayan, tapos na tayo sa ating pangatlong receptacle. Maglalagay naman po ako ng ating pang-apat na receptacle. Itong return, diretso na po yan sa ating 4-gang switch. Dito natin ilalagay sa ating 4-gang switch. Ngayon, lalagay na natin yung ating pang-limang receptacle para yung line 2 magsama-sama na po sila dito sa yan. Yung pang-lima nating receptacle dito na po sa 2-gang switch natin ilalagay yung return. At itong line 2 didiretso na po natin dito para dito natin pagsama-samahin yung line 2. Ngayon po, ilalagay ko na po yung pang-anim nating bukilya at itong return dito sa ating pang-anim na bukilya, diretso na po yan dito sa ating 2-gang switch. Yan. Ito na po yung return para dito sa dalawang bukilya. Ngayon, itong apat na ito,
Pagsama-samahin din natin itong line to para magkaroon na po siya ng supply. Kung apat na ito, yung supply natin galing dito at saka yung galing dito sa pang-apat na bukilya, saka pang-5 at saka pang-6 na bukilya. Yung line to, sama-sama lang natin itong apat. Bilhin natin ng electrical tape. Tapos na po tayo dito sa line 2. May kanya-kanya na po siyang return dito sa ating purgang switch at saka dito sa ating tugang switch. Ito na po. Ngayon, bago tayo mag-umpisa dito sa ating line 1, ipipix muna natin itong mga bukilya para hindi po makasagapan. Yan. Yan. Tapos na po tayo sa paglagay ng ating mga receptacle. Ngayon po, po-proceed naman tayo dito sa ating line 1. Ngayon, maglalagay po ako ng isang wire dito para sa ating supply. Ito po yung line 1 at yung papunta dyan sa ating organg switch. Ito po ay pagsamahin lang natin yung dalawa para magkaroon na po siya ng supply. Magandang dati, binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Yan natin ang electrical tape. Tulad ng dati, kung anong kakapal ng insulator ng wire, ganon din ang ilalagay nyo ng electrical tape para sa actual na. Ako po yung purpose lang po, manipis lang po yung aking ilalagay. Ngayon po, maglalagay ako ng isang wire para masuklayan yung ating organg switch. Ito. At maglalagay ako ng isang wire papunta dito sa ating tugang switch. Ito po. Ito. Para masuklayan yung ating tugang switch. Ito na po yung ating line 1 para sa ating tugang switch. Itong galing dito yung supply, galing dito, ito, at yung papunta doon sa ating tugang switch, papunta dito sa ating organ switch. Pagsama-samahin lang natin ito para magkaroon na po sila ng supply. Itong tatlong ito. Yan natin ang electrical tape. Tapos na tayo sa ating line 1. May kanya-kanya na pong supply itong line 1. Yan. Ngayon, ilalagay na natin yung ating organg switch. Ito po yung ating organg switch. Yung line 1, dito po ilalagay natin sa may off. Yung mga return dito po sa may on. Dito sa may off yung line
1. At yung pag-jumper dito din po sa may off. Ginamperan ko na po para mapadali lang tayo. Ito po, 3 po yung jumper. Dito sa ating diagram, 3 po yan. Para masuklayan yung 4 nating switch. Ngayon, yung line 1, ito po yung ating line 1. Dito ko po ilalagay sa unang switch natin dito sa 4-gang switch. Dito sa unang butas, dito sa may jumper. Ito po yung line 1. Ilalagay ko na po. Dito po sa may jumper. Sa may off. At ito naman po yung unang bulb natin. Ito, yung return. May tagging siyang 1. So, tinalagyan kong tagging 1 para hindi tayo malito nga dapat yung unang bulb dito natin sa unang switch natin ilalagay. Dito sa may on. Yung may tagging na 1. Lalagay ko na po. Yan. At ito naman pong may tagging 2, dito natin ilalagay sa pangalawang switch. Yan. At ito naman pong may tagging na 3, dito natin ilalagay sa pangatlo nating switch. Dito sa pangatlong switch. At ito naman pong may tagging na 4, dito natin sa pang-4 na switch. Yan, nakalagay na po yung ating mga return, saka yung ating supply na line 1. Ilalagay ko na po. Yan, pantay lang po. Yan. Ilalagay na po. Ilagay natin yung takip. Yan. At dito naman po sa ating tugang switch, nilagyan ko na po ng pang jumper dito sa kabila para mapadali lang tayo. Ngayon, ilalagay ko na po dito sa kabila para magkaroon na po siya ng supply. Yan. White po ang aking ginamit para makita po yung jumper. Dito po sa may off ang pag-jumper. Ngayon, yung ating line 1 dito sa tugang switch, dito natin ilalagay sa may jumper. Lalagay ko na po. Yan, nakalagay na po. At ito naman na may tagging na 1, dito po natin ilalagay sa may on. Dito sa unang switch natin. Yan. At ito naman pong may tagging 2, dito natin ilalagay sa pangalawang switch. Yan. Talagay na po. Ipipix ko lang po. Tinuturo ko po dito step by step para masundan nyo yung aking pag-i-install. Yan. Pantay lang po. Pantay na. Ilagay natin yung takip. Yan. Tapos na po tayo mag-wiring. Ngayon, kailangan natin short circuit test bago natin i-terminate dito sa ating breaker. Para nakasigurado tayo na ang ating wiring connection kung tama ba o may mali. Ngayon, ilagay lang sa times 10 o di kaya times 1. Short ko. Yan. Functional naman yung multi-tester ko. May indicator pa siya. Pag nilagay ko po itong test props dito sa line 1 at saka line 2, pag pumalo po siya, ibig sabihin may mali sa ating wiring connection. Pag hindi po siya pumalo, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Ilalagay ko na po dito. Short ko lang. Yan. Functional naman.
ilagay ko na po dito sa line to. Yan. Hindi po siya pumalo. Ibig sabihin, okay po yung ating ginawa. Ngayon, dahil okay naman yung ating ginawa, yung ating wiring connection, i-terminate ko na po dito sa ating breaker na 16 ampere para sa ating ilaw. Ang ginagamit dito na wire ay number 14 EWG or 2.0 mm squared. Yan, higpit lang. At ito naman na line 1 natin, lalagay ko na po. Yan, higpit lang. Mahigpit na, okay na yan. Dito naman po tayo sa ating galing sa service entrance. Ito po yung line to. Ilalagay ko na po dito sa ating main breaker na 63 ampere. Ang ginagamit na wire dito ay number 6 EWG or 14 mm squared. Ako po, for demo purposes lang po, maliit lang po yung ginagamit ko para sa ating demonstration lang po. Yan. Ito naman po yung line 1. Parehas din ang ginagamit na wire dito, yung number 6 EWG or 14 mm squared para sa ating main breaker na 63 ampere. Yan, ipitan lang po. Ngayon, ito naman yung ating busbar. Itong busbar na ito ay para sa ating 2-pole na breaker. Dahil 2-pole po itong ating busbar. Lalagay ko na po. Yan, higpit lang. Yan. Yan, higpitan lang po. Yan, higpit lang po. Yan, higpit na. Yan. Tapos na tayo maglagay ng busbar at kailangan nakaupo ito ating mga breaker at magsuot ng glove kasi magpa-power on na po tayo para masubukan natin yung ating ginawa. Ngayon, bago ko i-power on, lagay po muna natin yung mga valve. Yan, nilagay na po natin yung mga valve. Ngayon po, ipa-power on ko na po para magkaroon na po siya ng supply. I-on ko na po. Yan, naka-on na po. Ngayon, susukatin natin kung mayroon bang pumasok dito sa ating main breaker na supply. Ngayon, isit lang sa 250 AC volts kasi kanina nasa ohms tayo. Kailangan nakasit sa 250 AC volts dahil voltahe na po yung ating susukatin. Ngayon nakasit na, ilalagay ko na po. Yan. 220 volts. 220 volts ang nare-reading dito sa ating multi-tester.
Dito naman sa ating digital tester, sukatin natin dito. Lagay lang sa AC at saka bolts. Sukatin natin dito kung ilan bang masusukat dito sa ating digital tester. Nakasit na sa AC at saka sa bolt, lalagay ko na po. Yan. 218 volts ang nasusukat dito sa ating 0.5. 218.5. Ibig sabihin may supply na po tayo. Ngayon, susubukan na po natin kung gagana ba yung ating ginawa. Doon ko na po dito sa main breaker natin na 63 ampere. Yan. At dito sa ating 16 ampere para sa ating ilaw. Kasi ilaw lang naman yung ating in-install. Doon ko na po. Yan. Ngayon, susubukan po natin. Pag inon ko yung unang switch, dapat umilaw ito. Yung pangalawang switch, dapat umilaw ito. Yung pangatlong switch, dapat umilaw ito. Yung pang-apat, dapat umilaw po ito. Yung dito naman sa ating tugang switch, pag inon ko po yung unang switch, dapat ito umilaw. At yung pangalawa dito sa ating pang-anim na bulb. Iyon ko na po. Yan. Umilaw po. Itong pangalawa, dapat umilaw po. Yan. Yung pangatlo. Yan. Yung pang-apat. Dito naman sa ating tugang switch, dapat itong pang-lima, umilaw po. Yan. At yung ating pang-anim. Yan. Umilaw po. Yan. I-off ko po dito sa ating breaker kung mag-upo siya lahat. Yan. Nag-upo lahat. I-on ko po ulit. At i-off ko dito sa ating main breaker. Yan. I-on ko po. Yan. Lagyan natin ng takip. Yan. Ulitin natin. Off. On. 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 Off, on, off, on. Yan po. Ngayon po, i-off ko po dito sa ating breaker. Yan. I-on ko po ulit. At i-off ko po dito sa ating main breaker. Yan. Tapos na po tayo. Sana po tinapos nyo ang tutorial na ito para nakuhaan nyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa kung paano mag-install ng 4-gang switch at saka 2-gang switch at 6 na bulb. Sana po napulutan nyo para sa inyong pagdi-DIY tungkol sa basic electrical wiring connection sa ating bahay. Sana po mag-subscribe po kayo sa ating munting channel at yung nag-subscribe na, maraming salamat po. At yung hindi pa po nakapag-subscribe, baka naman po makahingi ng pabor, mag-subscribe po kayo sa ating munting channel at pindutin yung notification bell, mag-like, mag-comments at para updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload. Marami na po akong mga in-upload, nasa playlist na. Sana po panoorin na lang po ninyo at marami pa po kayong makukuhang kaalaman tungkol sa basic electrical wiring connection para sa ating bahay. Maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. Thank you.